Hi guys, meron akong bagong name ng aking sabon. Turmeric Golden Blend. So ito ngayon yung aking bagong pangalan ng aking sabon. Kasi pinagsama-sama ko yung mga magagandang benefits ng sabon. So dito meron akong aloe vera. At meron akong kalamansi. Pwede kayong gumamit ng lemon. Pero may nakita kong kalamansi sa market so binili ko. Tapos, ayan, wag itapon yung balat ng kalamansi. Itabi yung juice, squeeze yung juice, at itabi muna. Tapos, yung kalamansi, dapat malinis yan. Hugasan nyo ng baking soda para matanggal talaga yung dumi ng balat ng kalamansi. Tapos, ayan, i-blend nyo na yung distilled water at yung balat ng kalamansi. Kasi yung balat ng kalamansi ay nandyan yung the best na benefits na pinakamagandang makukuha nating benepisyo sa balat ng kalamansi. So, para makuha natin yan, isama natin yan sa pag-blender ng tubig or distilled water at tapos salain. Pagkatapos niyan, meron pa akong aloe vera flesh. Yung mixture, doon ko na naman i-blender. Para pagsala natin, pinong-pino yung kasi yung dito, yung malalaking aloe vera, napakalagkit. Pero kung gumamit kayo ng yung malaliit na aloe vera, so magkaiba yun. So yan, i-blend lang yan, i-blender hanggang sa magiging smooth. Tapos dito ko na hinalo yung juice ng kalamansi. Pagkatapos niyan, sinalaw ko ulit para pinong-pino, para smooth yung ating mixture. Pagkatapos niyan, ayan na, tinimbang ko na, nilagay ko na siya sa plastic para nilagay ko na yung tamang timbang sa dapat kong gawaing sabon. So dito, naglagay ako ng 1 teaspoon bentonite clay, 2 teaspoon coffee powder, ground ito, tapos biniblender ko para magiging powder. Tapos 1 teaspoon green tea dahil medyo nagmahal na ngayon ang green tea, so binawasan ko. At dito naglagay ako ng mas maraming turmeric powder, 2 tablespoon yung ginawa ko. Tapos ito na, after 24 hours, nagiging frozen na yung ating aloe vera mixture. So dapat ipatong siya sa tubig na may ice para maging fresh pa rin ang ating mixture na aloe vera. Tapos dandahang ilagay yung sodium hydroxide. Tapos dandahang haluin, huwag biglain kasi para hindi masunog yung ating mixture. Dandahan lang. Tapos yan, ibuhos naman ulit. Bali 3 beses kong hinalo. Hindi ko binuhos agad lahat. So, dahan-dahan lang hanggang sa ma-dissolve yung lye or sodium hydroxide. So, dapat naka-gloves kasi pag matalsikan kayo ng lye ay nakakapaso yan, mainit. Tapos niyan, dandahan lang, medyo matagal ito. Madali lang naman to. At dapat naka-mask kayo kasi medyo mabaho yung at naka-open yung bintana pag gumagawa kayo nito para hindi kayo ma-suffocate sa amoy. Tapos pag natunaw na yan, pag na-dissolve na, salain na naman natin. So, tapos sinala ko na yan para make sure na talagang walang natitirang lye. Tapos yan, set aside natin yan. Tapos dito tayo sa oil natin. Ayan na sa screen yung aking oil. Meron akong palm oil, coconut oil, at pumice olive oil. So, dito ko na nilagay yung aking pinaghalo-halong powder. Haluin ng maayos. Pagkatapos niyan, dito na dahan-dahang ibuhos na yung lye solution sa ating oil.
Tapos sabay haluin yung oil para hindi mamuo agad. Balance yung pagkahalo. Haluin lang siya ng haluin hanggang sa maglapot konti. Pag winter, mabilis lang ito kasi malamig ang panahon. Tapos, dito nag-add na ako ng 10 ml ng Orange Sunset Fragrance Oil. Medyo nagtipid ako konti kasi ito pure itong fragrance oil na nabibili ko. Kaya medyo may kamahalan din. So, 10 ml lang yung nilagay ko. Tapos pagkatapos niyan, so, ayan. I-ready na agad yung ating mold. So, ayan na, ibuhos na sa ating roast na mold. So, bale 6 peraso ito na magagawa sa aking batch. Dapat mabilis yung pagbuhos mo kasi para hindi ka maabutan ng pagkatigas. Hindi mo na siya ma-shape ng maayos. Tapos niyan, mag-spray na ng itaktak mo na ng konti. Tapos sprayhan ng alcohol para walang soda ash na lumalabas. Tapos after 24 hours, unmold na yung soap natin. So ganyan na. Tapos, ito, i-cure siya ng 4 to 6 weeks bago gamitin. So, hanggang dito lang ang aking video. Thank you for watching and God bless.